Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So June 27 na po dito sa Northern America, particularly sa West Coast, sa State of California. Malamang 28 nyo na, Friday na. 2 days na lang, tapos na ang June, tapos na ang birthday month natin, no? Iilan lang ang bumati. Salamat naman kay Ate Beth M. No, nag-message po siya, belated happy birthday. Salamat po Ate Beth M, no. At yung iba, next year na lang ulit kayo bumati. Di ba? Parang si Lola Carclea, nagtatanong daw dun sa premiere ko ng 4:30, tulog naman ako. No. Di niya alam nag-birthday ako. Di ba, Lola? At yung isa naman nating friend, si Lulu, nagtatampo. Pero hindi naman siya nag-unsub kasi nandun pa rin siya sa mga moderators ko. Tinime out ko siya kagabi. Grounded siya. Di ba nakita nyo? Sa channel ni Talkies, walang friend-friend. Inaasar mo ang kuya mo. Diyan ka muna. Time out ka muna dyan. Nagtampo. Hindi naman siya nag-unsub. Nagtampo lang. Babalik din yan si Lulu. Ganyan lang yan. Mamaya lang mahimasmasan na yan. Maligo lang yan ng malamig na tubig, okay na siya. Yay Chang, sabi mo to kay Lulu ha, wag na siya magtampo. Okay, so kamusta po kayo lahat? Sobrang pa rin pong init at yung pong mga anti-PBBM, anti-Lisa, anti-speaker, mukhang na-move po may na-move po silang date mga kababayan. Sabi nila hanggang June 30 na lang ang Pangulong Bongbong Marcos. 3 days na lang dito sa bansang Amerika. Kayo sa Pilipinas, sa Asia, 2 days na lang. Bababa? Mapagre-resign ba nila? Iti-take over ba nilang Malacanang? Yung napanood ko po si Boyet Antonio, sabi yata nung professional liar dyan sa LA, September naman daw. Another 3 months mga kababayan. Every 3 months, quarterly po sila. No? Kasi tapos na yung second quarter of the year. Takbo naman sila ng third quarter. Pag hindi matuloy, September 21, yung anniversary ng martial law. Sasabi nila, yan. Pag hindi natupad, December 31st na. Gago mga puta. Mga gorgor. Maritel, mamaya may nakita na naman akong gorgor ni Gorgor Bukeke. Matutuwa na naman si Maritel dito. Ako po yung magpapasalamat sa lahat ng umaten sa ating LS kanina. 9 o'clock Philippine time, 9 p.m. and 10 o'clock p.m. Diyan po sa Japan. No? Sa ibang bansa naman, kila RN2 cents hapon po yata yan. Pero po dito sa amin, sa California, as much possible, tinatry ko pong mag-LS ng umaga habang ako ay nasa park, maglalakad, magbabawas ng timbang. No? Kasi po, hindi pwedeng maglakad-lakad ng after 8 o'clock. Masusunog ka ng husto. Tignan nyo, para na akong si ano nito. Black is beautiful, di ba? So, Monday to Friday as much possible, no? Wala nang notice, basta bigla na lang tayong magla-live, no? Hindi na tayong like and share, no? Papatagalin basta pag nandoon na sa park, makakuha ng libreng wifi. Kaboom, yun na yun. Kung nasa ibang LS kayo, it's up to you kung papasok kayo o hindi, no? Salamat naman kung papasok kayo, kung napadaan kayo, kung dilawang kayo, anti-Marcos kayo, mga dede shit kayo. Kung napadaan kayo, okay lang. Basta wag nyo kalimutang mag-like and share. Di ba, Lulu? Dami. Haba ako na naman ang kwento ko, Lulu. Ang haba na naman ang kwento ko, Lulu. Di ba? Ganun talaga, Lulu. Merong introduction to get your bearing. At di ba nga sa libro, may preface, may introduction. Di ba? Masanay ka na, Lulu. Ikaw talaga. Yan, na-time out ka. Tampururot. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napahapyawan natin kanina sa LS.
pero bibigyan ko kayo ng mga quote card, no? Doon sa sinabi ng Pangulo sa pagre-resign ni Bukekeng Tamilmil. Okay? At sino ang napipisil ng Pangulo bilang kapalit ni Bukeke? No, kasi sabi niya doon sa interview, hindi ko na po isasama yung interview ha, kasi nahihiya na po ako sa UNTV. Baka in 6 months bigla akong i-copyright bigla ni YouTube. Di wala na si Tukis, bago na naman. No, si Pidol Birador naman ang ipapasok natin. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Pidol Birador, nandiyan po yun sa simula ng ating video, no. Yung pina-flash ko na other channel natin, just in case lang po, no. Sino ang napipisil ng Pangulong Marcos na ipapalit kay Bukeke? Kasi sabi ng Pangulo, by the end of this week, magpapangalan na siya. Hindi po kailangang maiwanan ng DepEd eh. Napakahalaga niyan. Tandaan ninyo, ang tanging maipapamana kung wala naman sobrang kayamanang pangpisikal ang pamilya, no? Ang pamana ng magulang sa mga anak, hindi lang sa kanilang pagiging mga magulang, no? Tamang pagkilos, tamang pag-ugali, no? The nurturing, kundi yung education na manggagaling din sa labas ng bahay, sa eskwelahan. Hindi pwedeng mawala ng guidance ang DepEd, hindi pwedeng yung USEC, ASEC, ganun, hindi. We have to put somebody there na talagang magtitimon ng tama. Yung magtitimon ng talagang alam niya ang gagawin niya. Di po ba? At isa sa alang-alang niya yung kabutihan ng department as a whole. O di ang gawin na lang niya yung government approach, or better yet, holistic approach. Paano yun? O tingnan ng anong problema. Kung hindi mo makuha yung root cause ng problema, yung munang nasa ibabaw, alam pa lang nasa ilalim, para ka lang nangunguha ng damit mo. Kunin mo yung damit mo sa ilalim, di ano nangyari sa ibabaw, di nagkalat, ayusin mo na naman. Di ba? Ang maganda, systematic, organized. O ito muna, solusyonan natin one at a time. Hindi yung pika-pika. Diba? O di kaya i-organize nyo. Unahin nyo yung madadaling isolve, hulihin ninyo yung mga mahihirap isolve. Diba? Parang sa utang lang yan. Kung meron kang 5 credit cards, o yung 5 dyan, sino may pinakamababang utang at pinakamalaking utang, anong gusto mong unahin? Siyempre, yung pinakamababa munang utang hanggang you move up. Ganon, di ba? Pero, kasi po, ito tinabi kong balita to galing politiko. Nag-aantay lang ako ng kaakibat na article. Ito na nga po, dumating na yung pagkakataon, nagsalita ang Pangulo doon sa kanyang interview, no, natanong puso dyan sa pagre-resign ng kanyang DepEd Secretary at co-vice chair ng NTF-ELCAC na si Bukekeng Tamilmil Duterte, no? Kaya pagsasamahin na natin, no? Yung take niya sa pagre-resign ni Bukeke, yung kailan siya magsasabi ng kanyang bagong DepEd Secretary, at ano po ang opinion ng Pangulo diyan sa pagre-resign ni Bukeke dun sa epekto ng unit team. Di po ba? Tama, mali. At isasama rin natin dito yung background kung bakit kinakailangan magbigay na ng o maglagay na ng bagong DepEd Secretary. No, kasi I think ito maalala nyo once na i-flash natin sa inyo, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin dyan sa video premiere, no? Sa nagmo-moderate, mga moderators, yung mga may blue icon. So dapat alam nyo yung katungkulan nyo bilang mga moderators o bilang mga may blue icon. Okay? Hindi porket wala kayong blue icon, hindi na kayo mag-chat. Okay lang yan. Mabigat po ang trabaho ng mga moderators. Kaya wag nyo nang asamin, oy, pa-jacket naman. Nilalamig ako. Hindi po ako basta-basta nagbibigay ng jacket. Pasensya na po kayo, no? Mostly pag bagong salta lang kayo sa channel ni Tokis,
mahihirapan po kayo. Hindi po ako yung tulad ng ibang mga vlogger, influencer that I have to please you, no? Hindi po ako madaling ma-please. Maski na tapunan nyo ako ng super thanks dyan, super stickers, o yung magpalipad kayo, no? Sabihin ko lang, salamat po, God bless you, that's about it. Pero if you keep insisting to give you a jacket, no way. Meron niya isa dyan na viewer natin, si Honesto Pantala, no? Kung tama man po, sir. Nagko-comment lang siya dyan. Pero hindi siya nanghihingi ng jacket. Oh, hindi naman siya tina-time out kasi hindi naman kayo ita-time out o isasako, i-kick out ng mga moderators kung hindi naman kayo nang babalaura sa vlogger. Hindi kayo out of topic. Di po ba? Hindi kayo nagmumurahan dyan. Oh, yung mag-joke-joke kayo dyan, pwede. Pero yung you do something personal, you are out of topic, no? Anti-admin kayo na binababoy nyo ang admin and the rest, talagang i-kick out kayo. O, pero si Honesto Pantala, napapansin ko po yan. Si Danel, yung Danel na yan, lagi siya sa atin, hindi nagre-reklamo. Nagre-reklamo nga sa akin si Aichang. Brother, jakita mo na. Ay ko naman sa isip-isip ko Di man siya nagre-reklamo, ikaw nagre-reklamo, di ba? Alam naman ni Aichang yung minsan napipikon tayo, di ba? Tulad nung kay Lulu, napikon ng kuya niya, sige, time out ka muna. Wala ako sa mood makipagbulahan. Ganon. Di ba, Lulu? Kaya huwag ka na magtampo dyan sa kuya mo. Ang sarap asarin ni Lulu. Pero mabait naman yan si Lulu. Alam mo naman ang kuya mo, damatans na, Lulu. Intindihin mo na ang kuya mo, damatans, no? Pero mas matanda pa rin si Lola Carclea. Okay? So, since video premiere ito, kung natatagalan kayo, bumalik na lang kayo. Video premiere, tulad ng dati, magsa-shoutout tayo, no? Yung ating pong mga kaibigan dyan, no? Talagang followers, yung mga hindi nagre-reklamo. Marie Chris Hernandez, si Elora, si Kai, si Tita Aurora, si mga ng West Philippine Sea advocates, no? Sa buong Palawan, buong Palawan, love na love ako ng Palawan. Sambales, except sa governor naming Kupal, na si Ebdani, Kupal po yan. Governor, tuta ka ba ng China? Tatanong lang ako governor sa norte po, sa ating mga kasundaluhan, mangingisda, magsasaka, sa ating mga OFWs. Oy, Mix! OFWs, nando ka na. Gusto mo special ka ba? Paluin kita dyan Okay, kay Aichang, kay Miyu. Si Miyu po, nagpapasalamat tayo. Siya po ay nag-donate ng 5 membership. Salamat, Miyu, ha? At doon po sa mga kumuha ng membership ni Miyu, ang gagaling ninyo. Good job! Okay, kay Wanabet, kay Senchang, kay Ate Bet M, kay Toda Analisa. Shout out po sa inyo ng mga taga-Japan, no? Mga taga-Japan, mga konnichiwa. The Konnichiwa Ladies of Japan. Ay, naku, may bago yan. Sa mga Friends for PBBM Group, nandiyan po si Suset Ballesteros, nakakalimutan natin. Si Lulu, na nagtatampo, hindi ko daw siya binabanggit. Ayan, binanggit na kita, ha? Kay Mami B, kay Mami Peng, kay Mighty Baisa, Maritel T, Mama Lu Parker, Malditang Lola, bigyan ko ka rin kayo ng mga initials. The Lady M's. Mga Lady M's. Ano yung M? Mabu-beauty. Diba? Sipsep. Siyempre naman. Mga babae yan, igalang natin. Diba? Kay Priscilla Asception na laging late, no? Hindi nagno-notify. Yan. Kay Ilocana ka na, wag nyo nang intindihin si Ilocana ka na, friend ko po yan. Maski hindi magpunta yan sa aking video premiere, nagre-replay po yan. Si Lola Carclea, friend ko po yan, kahit nandun na rin siya nanonood. Si Hattori, si Hattori po, at yung variants ni Hattori, advanced moderator ko yan. Kaya wag kayong loloko-loko, nandyan lang yan. Matindi po ang moderatorship niyan kay Tokis. Kung kayo standard, siya advanced. Kay RN 2 Cents, Lorna Rafael, kay Nilda Arceo, Ninita Umali, si Ate Ninita pala, taga Bustos, Bulacan,
Baka katabi mo lang yung Marilao, Bulacan dyan. Nandyan dati yung ex ko. Chinese nga lang. Ang ganda ng ex ko na yun. Ang puti, Elora. Ang puti. Inggit na naman si RN Tusen sa akin. Si Red, si Mohamed, si Danny Reynado. At yung iba pa po na hindi ko na mabanggit. Okay? At salamat po sa lahat ng umaten sa LS natin kanina, all over the Philippines, all over the United States, and si Jin Jagers na taga UK. Okay, dito na po tayo. Meron po tayong good news mga kababayan. Nakita nyo? Ha? Sinasabi na tama mga kababayan, ha? Ang ating hinala, ang ating opinion, at yung opinion ng iba. That the Duterte magic is fading away. Fading like a flower. Sabi nga ng Roxette, fading like a flower. O, di ba? Yung bulok ng flower, wala na. Kasi bakit? Sa katarantaduhan nila. Ang sabi ni Digong, the right to be heard. Pinapayagan nga kayong ma-heard. But what is your complaint? What is it? You did not even clarify to us, no, very clearly kung ano talaga yung gusto nyong iparating sa inyong mga maisog rally. Ano ba talaga? Yun ang question, di ba, Maritel T? Di ba, Suset? Ayun ang question Ano ba talaga ang gusto nyong iparating? Sabi ni Digong, the right to be heard. Ano? Ano yung gusto nyong iparating sa Pangulo? Ano? Transparency? Kapdong, ikaw, tanungin nga kita, hindi ba transparent ang gobyernong ito, Kapdong? Si Kapdong, nandun po kayo na sa LS natin, ha? Nagpakita muli siya. Sabi niya, naka-background na, okay lang yan, Kapdong, no problem. No? Hindi kita pinoforce na ganito, basta pasok lang kayo dyan, di ba? Wag lang tayong mambabalaura. Ganon, di ba, Kapdong? Alam naman ni Kapdong yan. Friends tayo dyan, no? Dahil tayo ay mga supporter ng admin, no? Pero ayoko nang makialam sa mga away-away ng iba. Pero tayo dito, mang-bubble jack tayo, ha? Kapdong, hindi ba transparent ang gobyernong Marcos? What do you think? Suset, what do you think? Ha? Tatanungin ko kayo kasi kayo mga friends ko Priscilla, si Mami B, Ate Maite, di ba? Kai, wag yun ang asahan si Tita Aurora. Nagtitinda yun sa palengke. Nakuyari na naman ako kay Tita Aurora. Mawawala yung aking yellow pintuna. Di ba? Kayo dyan. Ha? Yung mga kasamahan ni Elora na nanonood sa big screen habang nagkakamay na kumakain. Ay, wag nyo naman gamiting dalawang kamay na kumain. Kailangan yung isang kamay kumakain, yung isa nagdudut-dut sa nagme-message. Mag-multitasking naman kayo. Di ba? Akala nyo hindi ko kayo mako-call out Di ba? Kumakain. Sige, message tayo kay Tokis. Ganito, tinatanong tayo di ba, Elora? Yari na. Di ba? Hindi ba transparent ang Pangulo o ang gobyernong Marcos? Wala bang accountability? What is to account for? Ano nang nagawa? Nakabalbalan. Ano ang sabi ni Benny Abante on the war on drugs of this current administration? It is much better than the previous administration. Kasi kung meron mang na EJK, mabibilang mo sa daliri ng guhit ng iyong mga palad at kamay. O tignan nyo, yan ilan yan? Ha, Kapdong, ilan yan? Baka nga wala pang 10 ang na EJK. At kung meron mang na EJK, they are being held accountable for it. Diba? Iniimbestigahan ka agad ng DILG. Your DILG secretary is very active on those anomalies, on those incidents or accidents by the authorities. Tingnan nyo, transparent Iimbestigahan ni Bato at ni Robin yung ginawang sinasabi nilang excessive or overuse of power ng makapulisan nung huhulihin magsiserve lang ng warrant kay wanted na Kibuloy. Kung hindi accountability ang sinasabi nyo dyan, pipigilan na yan ng administrasyon. Di ba ganyan ang ginawa ni Digong dati? Siya nga walang accountability. Di ba? Sana,
Kung alam niyang may mga EJK nung panahon niya during his drug war, sinabihan niya na ang Congress, do an investigation. Sinabihan niya na sa mga kapulisan, bakit hindi nag-file ng mga report? Nakabasa po ako ng article, mga kababayan, isi-separate ko nga po yan eh. Nakabasa ako ng report during that hearing of Benny Abante on the EJK of the previous administration war on drugs, na yung mga kapulisan hindi nagsagawa ng mga report. Is that what you call accountability? Yung sinasabi niyong transparency, accountability, protect the Constitution, secure the country, kayo yun. Balik sa inyo lahat yun. Yung wala kayo, ibinabato nyo sa current administration. Pero hindi po bulag ang mga supporter ng admin. Dahil tulad ng sinabi ko sa LS ko kanina, the pro-admin bloggers and influencers are more wiser and smarter than these bloggers ng mga Dutertes. Kasi mga idiot yan eh. Mga tanga yan eh. Hindi nga makapagpakita ng article what is the basis of their ngaw-ngaw. O dito, papakitaan ko kayo ng mga articles kasi binabasa natin, iniintindi natin, ini-scrutinize natin. Dinidefine pa nga natin sa inyo yung mga words na hindi natin maintindihan for you to better understand the context of that statement. Pero sila wala eh. Pangulong Marcos, nagnakaw na naman. Si Speaker tambalos-los. Ganon lang. Diba? Tulad lang ni Bukekeng Tamilmel Duterte. Gusto nila akong ipagurgur. Pero yung gurgur pala, gusto siyang buhusan ng tamod dito. Anong nangyari? Baka nilunok mo nga ba ang tamod? Diba? Oy, pasensya na kay. Pasensya na doon sa mga kumakain ha. Diba? Kikita nyo? Right to be heard. Ganun ba? You have given a lot of chance to be heard. But, what you are saying on your rallies, it's the same. Pare-pareho. But you cannot show a proof. You cannot show an evidence that this government has no transparency, has not even made accountability on their recent action. Ano bang action ang ginawa ng Pangulo at ng Speaker? Ayun, bagong Pilipinas Servisyo Per. Kailangan pa bang magkaroon ng accountability dyan? Masama ba gumawa ng tulong? Maghatid ng tulong sa mga constituents na nangangailangan ng tulong? Kailangan pa bang i-account yan? Di manghingi na kayo ng yung report ng gastos. Saan kinuha ang budget? Papaliwanag sa inyo. Ni hindi pa nga kayo gumagawa ng research, gumangaw-ngaw na kayo. Ni hindi pa nga kayo nakakakuha ng evidence that there is a corruption, gumangaw-ngaw na kayo. Di ba? Nasabihin yung, saan kinuha ni Lisa yung mga ganitong kagamitan dinonate? Di mag-research kayo. Ang gusto nyo, yung ina-accuse nyo pa, ang maglalabas ng ebidensya, gago. Walang ganong laban. Unless otherwise, you are in a court and then the judge or the jury asks for you, the dependent to provide a proof na yung ina-accuse ng accuser ay hindi ikaw. Ganon. Sa korte, pwedeng ganon. Pero ikaw na nag-a-accuse, na wala ka sa korte, you are the one to be given an evidence of what you are accusing of. Diba? Gago lang eh. O ngayon, eto nangyari. Sa kakamaisog-maisog nilang mga kababayan, nagkaroon ngayon ng lumabas na survey. Ako, sabi ko sa inyo, hindi ko na pinaniniwalaan tong survey. Di ba? Bakit? Yung evident na lang, nag-resign si Bukekeng Tamilmel. Siya ang number 1, top performing. Bakit nag-resign? Di ba? Mamaya, lalo kayong maggagalaiti. Susundan lang natin yung pagsundot natin nito sa LS. Nung LS kayo ng umaga. Ayan po, Manila Bulletin. Marcos satisfaction. Trash. Trash. Ano, basura kay? Trash. Oy, Miyo, iba namang trash yung nasa isip mo, ha? Iba yun. Ikaw talaga, Miyo, ha? Loloko mo, kuya mo, eh. Trash scores up. Duterte's rating drop slightly. Ay, no, talaga pinaganda pa, no? Slightly lang daw. Sabi sa survey.
O sinong gumawa ng survey? Hindi ko po alam. Sino ba ito? Tangery. O tignan nyo. Ayan. Si PBBM, si Bukeke, si Ninong Martin, si Chief Justice Gismundo, at si SP. Andyan po. Tingnan nyo na lang yung trust rating. Nandyan yung previous month, May and June. So, trust rating ng Pangulo, tumaas ng 2%. Kay Bukeke, bumagsak ng 2%. Tingnan ninyo. Kaya tama siguro yung nanay niya. Wag na ikaw ang magpresidente ng 2028. Si Basti na lang. Kasi, yung ratings mo, pabagsak. Wala na. Wala ka ng popularity. Lokohan na lang yung ibang survey. Top performing daw. Wala naman tayong nababalitang piniperform. Ano ba yung piniperform? Gurgur. Maritel. Look at my neck. Gurgur. Kaya naman pala top performing Maritel eh. Ang sarap gumurgur. Si Mami Peng umalis bigla. Nung sinabi natin yung definition ni JIL Review, Sir Ivan, shout out! Nanonood ka ba dyan, Sir Ivan? Yung mga fans ni Sir Ivan tulad ko, pamalitan nyo to kay Sir Ivan. Sir Ivan, sinashout out ka ni Simply Talking, so kasi sa gurgur. Tatawa siguro ng tatawa yun. Gusto kong makasama ng personal yan si Sir Ivan. Sir Ivan, magkakapi tayo pag kita tayo sa Pilipinas. Pero ikaw ang taya. Mas malaki subscriber mo sa akin eh. Gurgur! Maritel, himas-himasin mo din yung dito mo. Baka magkaroon ka rin ng gurgur dito. Pag nagkaroon ka ng ganun, Maritel, ala ka. Ano na iisipin namin ni RN 2 cents? Ay, ginawa din ni Maritel. Di ba, Miyu? Naku, may magagalit na naman si Lulu. Ang haba ng kwento. Bala ka sa buhay mo, Lulu. Siguro si Lulu tawa ng tawa yan. Hindi na mo, napapasaya pa kita, Lulu. Huwag ka masyadong magagalitin. Tignan mo, wala nga akong hindi makita yung lines ko. Ayan, Kasi pati dito, tignan mo, baby face pa ako. Di ba kay? Baby face pa ang kuya mo. Tingnan mo naman, Lulu. Siguro si Mami B, sabi niya sarap sampalin itong tokis na ito. Sinungaling. Alright, joke lang. Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo. Lighten up the mood. Bago tayo magmumura dito. Ganon. 58%. Pantay na po sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano na sasabihin dyan ng mga idiot, ng mga kupaloids, ng mga dedesyet? Wala. Hindi binayaran ng Tangery. Binayaran ni Lisa Marcos yan. Binigyan ng ganito, milyon yan. Yun, gano'n ang depensa nila. Sasabihin ko sa inyo. Yung kay si Ninong Martin, 5%. Naku, yung sinasabing tambalos-los, 5% pa ang inangat. Binaliktad yung 2 ni Bukeke. Alakoy. Sino ang biggest loser? Si Bukekeng Tamilmil. Yung nanggurgur. Yung undecided, equal lang. Hindi nagbago. No? Tingnan nyo yung distrust. Yung hindi naniniwala. Distrust no? Bumagsak, bumaba yung mga hindi naniniwala na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Bukeke, tignan ninyo, tumaas yung mga hindi naniniwala. Kaya tignan ninyo, kaya hindi ka panipaniwala si Bukeke. Yung sinasabi niyang gurgur na gusto siyang ipapatay sila, hindi siya pinaniniwalaan, mga kababayan. Ang laki niyan, 2%.
2% up sa distrust, 2% down sa trust. Huwag kasi trust condom ang gamitin. Ibang brand naman kasi, di ba, RN2sen? Ibang brand, saka yung flavor. Ay nako, kay si Kay na naman, takpa mo ang tenga mo, Kay. Masasabit at masasabit tayo dito. Nako, si Ninong bumaba yung mukhang umunti din ah. So sino ang the biggest loser? Eh di si big fat liar. Sino yung big fat liar, Maritel? Kung nakinig ka sa mga video natin, sino yung big fat liar? Si Bukeke. Tingnan nyo ha? Ngayon, tuwang-tuwa ako dito sa Tanjiri. Sorry naman, no? Yang survey na yan, kinonduct ng June 18 to 21. Marami pa yan, mga kababayan. Pinakita ko na lang sa inyo yung numero, ha? Huwag nang iba-iba pang mga dyan. Basta, 2% up ang trust, 2% down ang distrust. Umunti ng 2%. Pero kay Bukeke, bumagsak ang trust rating ng 2%, tumaas ang distrust rating niya ng 2%. Si Ninong Martin, tumaas ng 5% ang trust rating, bumagsak ng 1%. Huwag natin pakialam si SP saka si Supreme Court Justice, ha? Si Gismundo. Huwag na yon. Ang mahalaga sa atin ay itong taong dalawang binabalahura ng mga Bukekeng Tamilmil minions, ha? Mga idiot, mga bobo at tanga, no? Walang may pakita eh. Ha? Ngayon, Maritel, ito matutuwa ka. Ha? Bakit? Alam mo kung ano pa yung isa sa dahilan nung meron ditong hiwa si Tamilmil Bukeke? Ha? Ay, Chang. Ha? Alam mo ano yun? Baka ito ang isa sa mga source niyan. Hindi lang yung T. May isa pang T, RN2sen. Kaya pag pinagsama mo yung dalawang T, ano na yun, Kay? Bakit si Kayan tatanungin ako magagalit si Elora? Elora, paglagyan mo na yan ng headset, batang-bata pa yung bata na yan. Politiko, masarap at malutong. Wow, ang sarap pala. Sa sobrang sarap, napuno ang gurgur. Sara Duterte can't resist lechon. Oy, Mami Peng. Huwag kang sobrang kumain ng lechong kapdong. Pagsasama ka sa party, pagsabihan mo si Mami Peng ha. Uy, sabi ni Tokis, huwag ka daw sobrang kumain ng lechon kasi magkaroon ka ng gurgur. Di ba? Yung mga maaasar na naman dyan, tawa ka lang naman ng tawa. Pakialam mo. Ha? Di ba mong panoorin tong video ko? Bakit ka nakikialam? Ay tinood ka na nga lang eh. Mambabasag ka pa ng trip. Leche! Yan, inunahan ko na ha. Huwag kayong magko-comment ng tawa itong siraulo ito. Di mas siraulo ka. Nanonood ka sa siraulo eh. Di ba? Yung po yung natutunan ko eh. Di ba? Mas siraulo ka pag pinatulan mo yung siraulo. Ka. Di mas siraulo ka, gonggong. Yan. Hindi na ko na po babasahin yan. Latest lang yan. Diyan po sa Duplex del Norte, sa Lalawigan, Nueva Vizcaya. Pumunta daw siya doon. Ang sarap! With feelings, RN2sen. Kuya Danny, with feelings. Ang sarap at ang lutong ng lechon. Ano ang meron sa lechon? Bakit ko sinabing another T? Maritel. Ikaw, Maritel T. T pa man din ang last name mo. Ay, sobra ka pala sa T, Maritel. Bakit di ko nakikita dito yung gurgur? Ano ang meron sa lechon? Maritel, ha? Bakit sobrang gurgur dito ni Bukeke? Ano meron sa lechon? Kayo nga. Ha? May isa na siyang T. Di ba dito? At madadagdagan pa to. Bakit? Kasi sa lechon merong taba. It starts with letter T. T plus T equals gurgur. Di ba, Ivan? Sir Ivan. Di ba? Siguro tatawa ng tatawa to si Sir Ivan. Mag-comment ka nga, Sir Ivan. Padala nyo to kay Ivan, ha?
T plus T equals Maritel T? O, tama ba, Maritel? T plus T equals gurgur. Naku, ano iniisip mo, ROTC? Ikaw talaga, masyadong madumi ang utak mo. Hindi ka aya-aya yung pinag-iisip mo, RN2 cents. Bad example ka kay Kai. Ha? Okay, eto na, mga kababayan. Labas na tayo doon kay Bukeke. Pero sabit pa rin si Bukeke. Pahapyaw pa lang yan. Intro pa lang yan, Lulu. Intro. Kwento pa lang yan. Kwento. Eto na. Sa impact leadership. Puro ano na to tayo. Quote card muna tayo. Galing ng impact leadership. Okay. Ayan po. Tinanong ang Pangulo dun sa ano ang reason bakit nagbigay o nag-resign si Bukekeng Tamilmil bilang DepEd Secretary and co-vice chair of NTF-ELCAC. Di ba, sabi niya, she hand over her resignation. And during her press con about it, hindi niya sinabi kung ano ang pinakadahilan niya. Wala. Ha? Sabi niya, it is out of compassion. Ang dinahilan pa, compassion for the students and the teachers. But in reality for me, it is a compassion for herself because she is living a lie. Nagtatago siya sa kasinungalingan na hindi niya kaya isolve ang problema. Yung sinasabi ng mga minions niya, followers niyang mga dediset na napakagaling niya na mag-solve ng problema tulad ng ginawa niyang pag-solve sa problema ng Davao. But that's Davao. Let's say it's just a piece of a pie. Pero itong Department of Education, it is the whole pie ang kailangan mong isolve. Diba? Tama, mali. The problem within the DepEd is the DepEd itself. Ano yun? Yung namumuno. In general. Bakit? Kasi yung nagtitimon ng department ay hindi niya alam paano pamunuan yan. She doesn't have the know-how, but yung ipininta ng mga dediset sa kanya, yung gustong ipakita sa atin, the aura, no, is magaling siya. Kung magaling pala, bakit hindi mo tinuloy? Tingnan natin kung talagang magaling at masolusyonan. Hindi. Out of compassion daw sa mga guro at estudyante. Pero in reality, out of compassion to herself because she is living a lie. Namumuhay siya sa kasinungalingan. Yung po yan. Nagtatago siya. Hunyango siya. Ha? Dahil, sa totoo lang, ayaw niya ulit mabusisi sa darating na budget hearing ng department na yan. The Makabayan Bloc in Congress is actually looking forward to that. Sinabi nga ni Brosas, hindi pa rin siya lusot sa budget hearing ng DepEd sa 2025. She have a lot of explaining to do. Pero inunahan niya na. Bakit? The apple doesn't fall far from the tree. It is in their DNA as Dutertes. Ano yun? Duwag. Yun lang yan. Diba? Yung tatay niya hindi haharap sa mga hearing. Dalhin daw sa tamang korte. Nung dinala naman sa korte siya ni Castro, hindi naman siya humarap sa korte. Ang pinaharap niya, mga representante niya. O diba? Ganun lang. Kung talagang matapang, bakit ka magpadala ng representante mo dyan to represent yourself? Samahan mo sila. Hindi. Duwag Ganun din. It's only the pasad. Yung lang pinapakita. Kung baga, sa labas, buong buo. Pero sa loob, sabog ang itlog. Ganun po yan. Yan yung classic example na wala kasinungalingan ang ipinipinta sa atin. Ayan sabi ng Pangulo. Pangulo na ang kaharap mo. Hindi ka man lang nagpaka-professional.
Tinanong siya ng Pangulo, what is the very reason? She did not give any reason. I asked her if there's any particular reason why she has chosen to resign from the Department of Education and NTM-ELCAC. And she said, huwag na lang nating pag-usapan. Really? Is that what you call professional? Huwag na lang. Ganon? Diba? At di ko na iisipin, huwag na lang. Diba? Yung kanta ng E-Heads. Huwag na lang nating pag-usapan. Oh, diba? Yung love song yun eh. Eto. Anong klase kang tao? Bastos ka. Talagang nandyan ang DNA ng pagkabastos, ng pagkaduwag, ano pa, pagkasinungaling. Really, the apple doesn't fall far from the tree because hindi siya naturuan ng tamang asal ng magulang niya. Kibang asal ang pinakita ng tatay nila, kundi kunwari matapang, pero sa loob, sabog ang itlog. Huwag na lang natin pag-usapan. Ano nga? What is the valid reason? Ba't hindi ka magpakatotoo? Diba? Ibig sabihin, bitter ka lang. Bakit ka magagalit sa Pangulo? Sino ba ang unang sumira sa relasyon ninyo? Ikaw na mismo at ang pamilya mo. Yung mga kapatid mo at magulang mo. Hindi naman kayo ini-issue ng Pangulo. Kayo ang nagbigay ng mga issues. Diba? Wag na lang daw pag-usapan. Di ba bastos lang? Entitled match si Biatch. Diba? Sobrang entitlement, mga kababayan. Feeling niya mas magaling siya sa Pangulo. Wala kang masabi. No comment. Diba? Tantamount, yung sinabi mong wag na lang natin pag-usapan to no comment still. Tapos iluluklok nyo bilang presidente sa 2028 o 2034. Di fuck you all guys, di ba? Nakakaputang ina lang. Dahil lang sa sabihin, ay ang galang-galing niya, ang ganda-ganda niya, ang witty-witty niya. Tang ina naman. Tanga na lang talaga yung boboto dito, mga kababayan, bilang isang national figure. Pwede ka doon sa Davao, sige, pagharian mo ang Davao, bayan mo yan eh. Pero hindi ka na dapat manilbihan sa national stage dahil what? You are incompetent. Kumbaga, tantamount also to being an imbecile, moron, idiot. Yun na lang, lahat. Sabihin natin sa kanya, tangina, wag mo na lang natin pag-usapan. Nagbigay ka pa ng doubt. Diba? You are planting a doubt. Bakit siya nag-resign? Di lalong iisipin nung mga minions niya, talagang galit naman yan. Galit yan kay Bongbong. Galit yan kay Lisa. O di ba immature? Hindi nag-grow up? Ang tagal mo na sa politics, you are not even growing up? Personal ang laban niya? Gago! Walang hiya. Di ba? Bastos sa bastos. Banal na aso. Santong kabayo. Di ba? Bastos. Ito na ang pinaka-bastos na Vice President. Pa naging presidente pa, pinaka-super bastos. No comment. Putang ina. Hayop Kita nyo yung entitlement niya dahil Duterte siya. Bakit? Kasi in-enable din natin dati. Ngayon, yan. Sige, tingnan natin. Paano pa yung kastiguhin ng mga kakampings, yung mga kaaway nila. Ngayon mga kababayan, tinanong din ng Pangulo, anong mangyayari sa DepEd, sinong ilalagay niya? Mag-background tayo. Naalala nyo to? PBBM approves July 29 opening of school year 2024-25 classes to end April 15 next year. Yan, dalawang pinopost ni Bukeke. Pero pinag-aralan ng Pangulo, tingnan ninyo. So pinili niya yung date na yan. So that is fast approaching July 29. The registration is on July 3rd. Ayun ang sabi, alam ko Ngayon, in limbo. Even though nandyan siya, hindi pa siya actually umaalis kasi July 19 pa Retrograde, hindi naman retrograde tawag doon. Effective July 19. Nandyan pa rin siya. Dahil nga daw po sa transition, Pinakita ko lang sa inyo yung background.
Sabi ng Pangulo, dito sa Impact Leadership, I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. We cannot leave it open. Sa Pangulo, right now, the DepEd Secretary is open. Even though nandoon si Bukeke. Simpleng banat lang yan ng Pangulo, kung isipin ninyo. We cannot leave it open. Even though the effectivity of resignation of Bukekeng Tamilmil is July 19. Yung bastos na DepEd Secretary na yan, no? Hindi man lang makapagbigay ng tamang dahilan para mag-resign. Bakit masasaktan ng Pangulo? Sa palagay mo, masasaktan ng Pangulo after all the decades of ridicule by anti-Marcoses, the Dilawans, pinagbabato pa yan ng kamatis, itlog. Nakakapanood po ako ng video nun. Pati si Madam Irene, yung bunso, lumabas sila sa isang restaurant, binato sila ng mga yung kamatis ng mga anti-Marcoses Diyan sa New York Yun lang. Yung sabihin mo lang ang tamang dahilan mo, sabihin mo kasi po, sir, I can no longer patom yung relationship namin ng First Lady mo. I'm sorry. Do you think PBBM will get mad at you knowing his attitude? At least binigyan mo siya ng tamang reason, nagpakatotoo ka. Dito, nagpakatotoong bastos ka talaga. Huwag na lang nating pag-usapan. Ano ngayon ang banat ng Pangulo sa'yo? We cannot leave it open. So, he's considering that position vacant and open, even though nandoon ka. Kasi unang-una, bastos ka. Kaya dapat hindi ka rin galangin. Importante yung trabaho nila. We cannot just leave it that na nakatiwangwang doon sa nawalang sekretary. Ayun! Tama naman, mga kababayan. What is now required? Ano po ba ang kailangang gawin? So what do we need? We need an educator? Do we need an administrator? Do we need an accountant? What do we need? And that's what we're trying to determine right now. So kayo, ano sa palagay ninyo? Diyan sa question ng Pangulo, do we need an educator? Do we need an administrator? Or both? Or do we need an accountant? Or both? What do we need? Ayun ang tanong. Kayong mga nandyan, magkomento kayo. So what do you think ang kailangang maitalaga dyan as DepEd Secretary? Di po ba? Is it only an educator? Is it only an administrator? Is it only an accountant? Or they must possess a qualities that has the DepEd Secretary or DepEd Department of Education really needs? Probably all of these characteristics. A good educator with administrator background and also with a good accounting background. Kasi malaking pera Also, dapat pag administrator ka, you should administer. You should command. Diba? Hindi ka papasuhol dyan sa mga stakeholders mo. Kasi marami dyan mga stakeholders. Ang iba dyan ito lang sa laki ba naman ng budget niyan? O ngayon, nung sinabi ng Pangulo ito, bago niya binanggit yan, actually, itong tinabi kong article from Politico, nung June 22 pa ito. Nowhere to go but up. Hindi po up yan. Nowhere to go but UP. Kasi ito pong tatlong pinagpipilian ng mga netizens at ng ibang mga political experts, these three people have the qualities of being a DepEd Secretary. Sani Angara, Fred Pascual, and Stella Kimboy reportedly as new DepEd Secretary. Unahin natin si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, kasama po siya sa General Appropriation Committee at siya rin ang depender, sponsor ng DepEd. O siya rin nga nagsiwalat ng 125 million for 11 days lang Si Stella Kimbo, summa cum laude graduate from the UP School of Economics, no? Inoffer sa kanya. Pero, tinurn down niya. Ayaw niya. He is running for a local post. Siguro, baka
mayor or governor na muna siya. Kasi siguro tapos na yung term niya as representative. Okay? Ito naman, si Pascual. Si Pascual po ang current DTI Secretary. Ha? Kasi, itong si Pascual ay may background na as being a regent sa University of the Philippines noong 2009 to 2011. And he is the UP's 20th president. Nakontibay niyan. From 2011 to 2017, 6 years niyang hinawakan ng bilang presidente ng UP. Therefore, he have an extensive experience about handling, no, o managing a big university. Nagtapos po siya ng kanyang undergraduate degree ng chemistry sa UP Diliman. Nakapunta ba ako diyan? Hindi, UPLB. And then he finished his master's degree in business administration. No? Yan. Hindi ko alam kung inoffer sa kanya, but they are floating this. Pero si Kimbo, straightforward inayawan niya. Ang huling-huli po, si Senator Angara. Senator Angara is not for re-election. Pahinga muna siya. Si Angara po, mukhang magaling naman ito. Na-obtain niya ang kanyang law degree sa UP. And he was 15th president of UP serving from 1981 to 1987. At mahusay po ito, si Angara. No? Even though he's a law in his profession, no? May background yan sa education. Kasama po yata siya sa committee ng education. Correct me if I'm wrong. Ito nga ang pinuploat nila ngayon. Siya ang number 1 contender. Kasi hindi siya up for election. After that, nitong 2025, wala siya. So probably, sa akin lang, put him there. He have the qualities. No? Na siguro, hindi niya man masolve lahat. Probably, kagalang-galang. Maybe he also commands respect. O diba? Kasi marami pong disgruntled DepEd employee ngayon. Ayaw lang magsalita. Kasi nandiyan pa si Bukeke. Panoorin nyo na lang po yung vlog na isa ni Cap Nino Barsaga. Yung si Cap Nino, walang filter yan. Kung anong sasabihin niya, sasabihin niya. Yun lang nakakabilib kay Cap Nino. Saka maraming connection si Cap Nino. So yung mga kababayan, anong take ninyo? Wala na si Kimbo, inayawan niya. She wants a more, sabi na natin na hindi magulo. Pero mahusay naman yan si Kimbo No? Kakampings yan. Tingnan mo, ino-offer. In-offer sa kanya ni Bersamin, siya ang first pick. Diba? Kasi nakikita nila how good she is. Diba? Siguro, sabi, ayan ako muna dyan. Sobrang national spotlight yan. Tapos ipupunta niyo ako sa commission on appointment. Mga kasamahan ko yan dati. Di swak na swak ka na, di ba? Ganon din si Angara. Si Pascual naman, na-COA na yan na-appoint na yan. Ako. Tama ba? COA tuloy. Mali, hindi COA, sorry. CA, commission on appointment, no? Hindi naman ako kinokorek Kayo naman, no? COA ako ng COA, iba pala yun. Commission on audit yun Commission on appointment, CA. Yan, ganyan. Di ba? So kayo mga kababayan, kay Pascual o kay Angara o may naiisip kayong iba na darating ang katapusan ng buwan na ito, isasabi daw ng Pangulo. Ako, sa aking opinion, no, kasi eliminated na si Kimbo, si Angara, pwede. Let's try him. No? Kung si Ralph Recto nga, di ba? He's doing good at the sa finance. Ni-replace niya sino yun? Yung ni-replace niya, yung matanda na. Di ba mga kakampings yung mga yun, mga dilawan. Walang inaano si Si Ralph Recto, hindi si Bongbong Marcos ang kanyang in-endorse Di ba? Ano ba siya? Sino ba siya? Si Lacson ba? O si Isko ang in-endorse niya? Di ba? Kaya nga ang Pangulo, walang tinitig ng kulay ng politika nila. Ang tinitignan niya ay yung kakayahan magsilbi. Ganon din ang tingin niya kay Bukekeng Tamilmil dati. Also ingratitude. Ingratitude. Dahil katandem niya. Kaso, ang unang bumitaw ng trust sa Pangulo ay itong si Bukeke. Diba? Bakit? Gawa ng hindi niya
masustain o mapigilan ang pamilya niya sa pag-atake sa first couple. Di ba? Wala man lang siyang masabi. So therefore, pag wala kang masabi, ano yon? Di ba sabi nga nila, yung plight is a sign of guilt? Oh, eto naman, yung pagiging tahimik, maybe it's a sign of pagsang-ayon sa mga sinasabi ng pamilya niya. O di kaya ayaw niyang magsalita para at least nasa gitna siya, in neutral siya. Eh hindi. Neutral ka na lang sa lahat ng issues. Di ba? Tapos yung sinasabi mong kaibigan mo, binababoy ng pamilya mo. Yung ba? Ganun ba? Sabi nga, di ba nung isang Republican na si Ritter, yung sa China, friends doesn't hurt friends. Di ba, Lulu? But friends, chastises friends. Friends correct friends because they love each other. If you truly love your friend, you have to learn how to chastise them. Learn how to discipline them. Eh si Bukeke, ano? Yung sinasabi niyang magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bong Marcos, okay pa, wala yun. Hanggang salita lang yun. Wala po sa katotohanan yun. Pang-presscon lang yun. Pang-media lang yun. Pagtalikod niyan, putang inan yan. Sino ba yung Marcos na yan? Oh, Duterte ako, Marcos lang siya. Hoy, gago! Before ka pa nag-exist sa mundong ito, may PBBM na. Di ba? Kaya wala ka sa kalingkingan ng talino ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Nag-governor ka ba? Bakit? Nag-congressman ka ba? Bakit? Naging senador ka ba? Hindi nga lang siya naging VP dahil nadaya. Kung tutuusin, yung ladder of success ng Pangulo sa national stage is mas matagal kaysa sa'yo. Yung experience niya mas matagal sa'yo. Alam niya na ang in and out. So ikaw, mayor ka lang naman ng Davao. Ilang taon, ilang termino. Ibig sabihin, naungusan mo na ang accomplishment ng Pangulo. Kaya ka ganyang kababoy, ganyang kakasalaula. Tatanungin ka lang kung anong dahilan ng inyong pagre-resign. Huwag na lang natin pag-usapan. Bakit? Nakinig ka ba ng awit ng Eraserhead bago ka pumunta dyan? Di ba, RN2 cents? At eto pa po, mga kababayan, kung ano po yung sinabi ng ating Pangulo sa estado po ng Uniteam dahil nag-resign yung kanyang VP as DepEd at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Yan po, depende lang kung ano yung positioning ni Inday sa pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major detriment. Depende kung saan siya papanig. That will be determined whether or not. That will be the biggest change in the Uniteam na kung mawala sa Uniteam si Inday Sara. Yun ang pinakamalaking change kung sakali man. O dito, sinasabi nilang, natitreat na ang administration. Takot sila dahil malakas pa rin si Duterte. O, tignan natin, di po ba? Yun lang ang sabi ng Pangulo. Ano ka ba, pro-admin o oposisyon? O sino oposisyon na tunay? Di ba ang LP? Binasag na nga sila dyan ni Lagman, nila Castro, nila Hontiveros at ni Dilima. Pero, anong klaseng oposisyon tong mga to? Eh di peke. Pero ito, magbubunyi ang mga DDZ. Kasi sabi nila, natatakot na kayo dahil malakas ang Sara Duterte. Kayo po dyan, no? Yan po, mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan, no? Yan po sa kabastusan ni Sara Duterte. Sa akin yun, yung hindi niya pagsasabi ng katotohanan, bakit siya nag-resign. Kayo, anong masasabi nyo doon sa sinabi niyang wag na lang pag-usapan, no? Tapos, ito pong sinabi ng Pangulo na yung sino ang dapat niyang italaga bilang DepEd Secretary at ganun din po dito sa estado ng Uniteam. No? Sa Pangulo, parang sinasabi ng Pangulo, magmo-move on kami. Kung pipilian niyang mag-oposisyon, mag-move on kami. So what? Diba? So be it. Iris what iris. Tama? Mali. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.